Habang tinitignan ni Danica ang kanyang mga magulang na nasa loob na ng mga kabaong, bumuhos ang kanyang mga luha. Bakit sa kanila pa ito nangyari? Pinilit niyang magpakatatag sa harap ng kanyang mga anak at sa mga taong nakikiramay. Manang LV, ang sakit-sakit na makita silang nasa loob ng kabaong nang wala ng buhay. Iniwan na talaga ako nila mom at dad. Yumakap siya sa matanda. Ito na ang pangalawang ina niya mula sa pagkabata. Ito ang nag-alaga sa kanya mula noong maliit pa siya hanggang sa paglaki. Anak, magpakatatag ka. Kailangan ka ng mga anak mo at ng kumpanya. Pati kami, kailangan ka namin. Hindi pa sana ito ang tamang oras para malaman mo to, iha. Pero ang kumpanya nyo, nakasangla na, pati yung mansyon, binenta na. Iba na ang nagmamay-ari at 1 buwan na lang ang palugit. Kaya problemado ang mga magulang mo tungkol dito. Danica, anak, sa ngayon ay pauwi na ang mga nakabili ng mga ari-arian nyo. Nabalitaan ko sa abogado na galing pa sa ibang bansa para makiramay na rin sa pagkawala ng mga magulang mo. Sana'y harapin mo sila ng maayos. Hindi ko nababanggitin kung paano nalulugi ang kumpanya at kung paano hirap ng makabangon ng mga magulang mo. Kay attorney mo na lamang itanong, pagkalibing ng mga magulang mo. Uuwi din muna ako sa probinsya, kaya mag-iingat ka rito, Danica. Alagaan mo ang mga anak mo. Nay LV, ano pong pangalan ng nakabili ng mansyon? Naguguluhan na tanong ni Danica. Hindi niya inaasahan na habang nasa malayo siya, ay problemado na pala ang mga magulang niya. Kay attorney mo na lamang itanong, iha. Hindi ko rin kilala. Pero ang alam ko ay isa sila sa pinakamayamang angkan dito sa bansa. Napaupo siya sa sofa. Bakit ganito, Mom, Dad? Sana sinabi niyo sa akin kaagad. Sana hinanda niyo muna ako bago niyo ako iniwan. Para sana kahit papano. Mga anak, hindi na natin makakasama ang lolo't lola niyo. Please, help niyo si Mommy para ipag-pray natin sila. Kayo na lang ang meron si Mommy ngayon. Promise to, Mommy, na kahit kailan hindi niyo ako iiwan. We promise po, Mommy. Please po, stop crying na, Mommy. We're here for you. Pampagaan na saad ng kambal sa kanya. Magiging busy muna si Mommy, ha? Marami kasing taong nakikiramay. Please, huwag kayong magpasaway kay Lola LV, okay? Be a good kid. Opo, Mommy. Sabay sagot ng dalawa. Kahit maga ang kanyang mga mata dahil kulang sa tulog, ay pilit pa rin siyang humarap sa mga nakikiramay. Nay LV, pakidala muna sila sa kwarto namin. Sige, iha. Ako na ang bahala sa kambal. Harapin mo na muna sila. Nandyan na ang mga Sebastian. Who are they, Nay LV? Napabuntong hininga muna ang matanda bago siya sinagot. Ay, sila ang bagong may-ari nitong mansyon at ng hasyenda, Danica. Bigla siyang nanlumo sa narinig. Mommy, Daddy, bulong niya sa hangin. Aayusin ko to, pangako ko sa inyo. Ibabalik ko ang mga ari-arian na pinagpaguran nyo, ang puhunan para mapalagulang ito. Gabayan niyo po ko, Mom, Dad. Ikinalulungkot namin ang pagkawala ng mga magulang mo, iha. Sana huwag mong masamain ang pagpunta namin dito. Gusto lang naming makiramay. Alam namin na nabanggit na to sa'yo ng mga magulang mo. Pero pag-usapan na lang natin to when my attorney arrived at pagkalibing ng mga magulang mo. By the way, iha, kailan pala ang libing ng mga magulang mo? Don't worry, nandito lang kami, tutulungan ka namin kapag kailangan mo ng tulong. Mga kaibigan kami ng mga magulang mo, kaya huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Saad ng ginang. Gusto ko po sana na sa makalawa na. Wala na rin naman akong ibang kamag-anak pa na hihintayin dahil nag-iisa lang ako. Maraming salamat po pero kakayanin ko po. Sumisikip ang kanyang puso dahil sa labis na pag-iyak. Mom, Dad, paalam na po. Sana gabayan at bantayan niyo po kami ng mga apo ninyo. Mahal na mahal ko po kayo at ng kambal. Sana maging tahimik na po kayo sa inyong paglalakbay. Kung saan man po kayo naroon, sana po bantayan niyo po kami palagi. Mga anak, magpaalam na kayo sa lolo at lola niyo.
Hindi na natin sila makikita at makakasama. Umiiyak na saad ni Danica na niyakap ang mga anak. Lolo and Lola, we're going to miss you po. Ipag-pray po namin kayo na sana happy na kayo dyan sa heaven. Umiiyak din na saad ng kambal. Pilit niyang pinapatahan ng kambal sa murang isipan. Alam na nila na hindi na babalik ang lolo't lola nila. Bukas ng hapon na ang libing ng mga magulang niya at huling lamay na nila ngayong gabi. Iha, nasa labas sila Mr. Sebastian kasama ang anak nila. Harapin mo muna sila at ako na munang bahala sa mga bisita. Nasaan pala si Lindy at Liam, Nay LV? Pinanhik ko muna sa taas, Iha. Pinatulog ko muna, pagod ang dalawang yun. Paliwanag ng matanda. Okay po, Nay. Labasin ko po muna sila Mr. and Mrs. Sebastian. Sige, Iha. Ipapahanda ko muna sila ng makakain. Salamat po, Nay LV. Ikaw lang po talagang maaasahan ko ngayon. Salamat sa lahat. Naku, itong batang to. Ako na ang nagpalaki sa'yo. Saka anak na ang turing ko sa'yo. Kaya wala kang dapat alalahanin. Wika pa ni Nanay LV. Good evening po, Mr. and Mrs. Sebastian. I'm sorry po kung medyo hindi ko po kayo masyadong nahaharap. Sobrang dami po kasing taong dumating. Paghingi ng paumanhi ni Danica. Don't worry, Iha. Okay lang kami dito. By the way, ito ang anak namin, si Jasmine ang panganay. At teka, nasaan nga pala si Marcus? Baling ng ginang kay Jasmine. Arthur, ang anak mo talaga. Hindi ba pwedeng iwanan muna ang trabaho niya? Sorry, Iha. Baka nasa labas lamang yun. Kausap ang tauhan niya sa telepono. Okay lang po yun, Mrs. Sebastian. Oh, please, stop calling me Mrs. Sebastian. I am just 45 years old. Just call me Tita Nilda. And this is your Tito Arthur. Okay po, Tito, Tita. Thank you po pala sa pagtulong niyo para sa libing nila, Mommy. Nako, Iha, huwag ka nang magpasalamat. Kaibigan namin ang mga magulang mo. Kaya dapat lang na suklian namin ang mga kabutihan nila sa amin nung nabubuhay pa sila. Nakangiti na saad pa ni Tita Nilda. Excuse me po, Tita Nilda, Tito Arthur. Sisilipin ko lang po saglit ang mga anak ko. Nasa taas po sila. May mga anak ka na pala, Iha. But you look too young. At wala sa itsura mo ang may mga anak na. Napapangiti na lang na sinabi ng ginang. Thank you po, Tita. Actually, kambal po ang anak ko. Akyat po muna ako, Tita. Sige, Iha. Sana makilala ko ang mga anak mo. Alam mo bang matagal ko nang hinihiling yan kay Marcus. Pero ayun, walang siniseryosong babae. Tila nalungkot na saad pa ng ginang. Next time po, Tita, kapag maayos na po ang lahat, ipakikilala ko po sila sa inyo. At tuloy-tuloy na siyang umakyat sa kwarto kung nasaan ang mga anak niya. Marcus, anak! Buti at naisipan mo nang pumasok. Puro ka pa rin trabaho. Reklamo ni Nilda sa anak niya. I'm sorry, Mom. Nagkaproblema lang ang isa sa mga project ko. Kaya kinausap ko muna ang mga tauhan ko. Alam mo naman siguro, Mom, na wala pa akong sekretarya hanggang sa ngayon. Marcus, sanay na kami sa iyong napaka-workaholic mo. Kaya no need to explain. Nandito tayo para makiramay sa mga bautista. Ililibing na sila bukas. So please, hayaan mo na muna ang trabaho mo. Alam mo kung gaano kabait sa atin ang mga bautista nung buhay pa sila. So please, ibigay mo na sa kanilang oras na to. Okay po, Ma'am. Sorry, medyo nagkakaproblema lang po talaga sa site. So, can we go back inside, son? Gusto ko na rin munang umupo. Sumasakit na ang mga tuhod ko. By the way, nasa itaas ang kaisa-isa nilang anak. Spare her, son. She's so pretty, kaya binabalaan na kita. Mukhang matino ang batang yun. Kung sana'y wala pang asawa yun, gusto ko sana siya para sa'yo. Dahil nakikita ko na mabuti siyang tao. Kaso sabi niya may mga anak na siya. Exactly, Mom. So don't worry. Wala sa bukabularyo ko ang pumatol sa may asawa. Nakangiti na saad pa ni Marcus. Danica, Iha! Tawag sa kanya ni Tita Nilda. Buti bumalik ka na. Andito na ang pangalawa kong anak. May son, Marcus. Nakangiti na saad ng ginang. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Danica.
Nang pag-angat niya ng muka, ay makita niya ang isang taong hindi niya inaakalang makikita pa niya sa buong buhay niya. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at nanlambot ang kanyang mga tuhod ng oras na yun. Iha, are you okay? You look pale. Baka hindi ka na natutulog ng maayos dahil sa lamay. Pwede nang kami muna ang bahala rito para makapagpahinga ka. Tila nag-aalala na saad ni Tita Nilda. I'm okay, tita. Kinakabahan na titig ng lalaki. Parang namumukhaan pa siya nito. Nang iabot ng binata ang kamay nito, nag-atubili pa siyang tanggapin ang pakikipagkamay nito. Pero ayaw naman niyang ipahalata na naaalala niya ang binata. Condolence, Miss Danica Bautista. Medyo may kasamang paghaplos pa ang pakipagkamay ng binata sa kanya. Kaya agad na niyang binawi ang kanyang kamay. Namutla siya dahil sa kaba, dahil takot siya na baka makahalata ang mga magulang nito. O iho, magkakilala kayo. Paano mo nalaman ang buong pangalan niya? Kami nga hindi pa namin natanong, so paano mo nalaman? Nagtataka na saad ng ina ni Marcus. Naku, hindi ko po siya kilala, tita. Ngayon lang po, baka dahil lang po sa mga magulang ko, baka nabanggit lang po nilang buong pangalan ko. Medyo defensive na paliwanag ni Danica sa ginang. Huwag kang pasaway, Danica. Kastigo niya sa kanyang sarili. Bakit ba siya nauutal at nagpapaliwanag? Baka makahalata pa ito sa kanya. Excuse me po muna, tito, tita. May aasikasuhin lang po muna ako sa kusina. Kailangan niya munang iwasan ang mga ito. Ayaw niyang magkagulo kapag nabulgar ang lihim niya. Nice meeting you, Marcus and Ate Jasmine. See you later. Diretso ang lakad ng dalaga. Bahala na kung kailangan niyang iwasan pa ito para sa ikakatahimik ng buhay niya at ng mga anak niya. Marcus' point of view. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kapag sinuswerte ka nga naman, yung taong matagal ko nang hinahanap, dito ko lang pala matatagpuan. Danica Bautista. Very nice name. Pero sabi ni Mommy ay may mga anak na raw itong dalawa. Binibilang niya sa isipan niya kung ilang taon na ang nakalipas nang huli silang magkita ng dalaga. Aalamin niya kung sino ang ama ng mga anak ni Danica. Walang kasing ganda at amo ang mukha ni Danica. Napapaisip siya kung saan ito nagtatago. Bakit kaya sa loob ng 6 na taon na paghahanap niya ay hindi niya ito natagpuan? Either pinagtaguan siya nito or baka may ibang rason. Well, malalaman rin niya yun. But for now, pagbibigyan niya muna ito dahil nawalan ito ng mga magulang. Pero after this, let's see each other again. May ngiti na sabi ni Marcus sa kanyang sarili. Matapos siyang hiwalayan ng kanyang ex dati para ipagpalit sa ibang lalaki. Hindi niya na alam kung paano pa magmahal. Pero nang makilala niya si Danica, para bang may pinukaw ito sa kanya na hindi niya mapangalan ng damdamin. May kakaiba sa babaeng yun, kung kaya hindi na ito nawaglit sa isipan niya sa mga nakalipas na taon. Nag-hire pa siya ng detective para lang mahanap ang dalaga. Pero makalipas ang taon ay walang makalap na impormasyon. Sumabay pa na naging abala siya sa negosyo, kaya pinatigil na rin niya. Hindi mo alam na magmula nang may nangyari sa atin, hindi ka na nawala sa isipan ko. Ikaw lang nag-iisang babae na nagpagulo sa pagkatao ko ng ganito. Pagbabayaran mo ang pagtaka sa akin ng gabing yun. Aniya pa sa kanyang sarili. Nanay Elvie, pwede po bang humingi ng pabor? Saad ni Danica. Ano yun anak? May problema ka ba? Bigla ang pag-aalala sa mukha nito. Nay Elvie, okay lang po ba na wag na po kayong sumama bukas sa sementeryo? Please po, pakibantayan na lang po muna ang mga bata. Nag-aalangan na saad ni Danica. Bakit iha? Anong problema? Hindi naman pasaway at malikot ang mga anak mo. Basta nay, pagbalik ko po ay sasabihin ko sa inyo. Pasensya na po kayo, Nay Elvie. Hala, sige. Pero ibulong mo sa mga magulang mo na kung bakit hindi ako makakasama. Okay po, Nay. Nagpapasalamat si Danica dahil naiintindihan siya ni Nanay Elvie. Paano na lang kapag nakita nila ang mga bata?
Mula nang magtagpo kami kagabi, hindi na niya ako nilubayan. Para bang ako na ang may malaking atraso sa kanya. Magpasalamat na lang dapat siya dahil hindi ako kagaya ng iba na naghahabol. Pero paano ko pa kaya malulusutan to kung lubog ako sa utang sa kanila? Hindi ko naman pwedeng isuko tong hasyenda at mansyon. Dito na ako lumaki at nagkaisip. Bahala na ang kumpanya. Pero wag lang tong asyenda kung nasaan ang mansyon. Hahanap ako ng paraan. Pangako yan, Mommy, Daddy. Napapaiyak na saad ni Danica. She really feels helpless right now. Ang problema ko, paano kapag nalaman niya ang tungkol sa kambal? Ano na ang mangyayari sa akin kapag bigla na lang niyang kinuha ang mga bata? Please, Lord, tulungan niyo po ako at gabayan. Bigyan mo pa ako ng lakas, Lord, para sa mga anak ko. Aniya sa kanyang sarili. Iha, bumangon ka na dyan. Gising na ang kambal. Alam ko na masakit pero may mga anak ka, kaya magpakatatag ka, Iha. Ngayong nailibing na ang mga magulang mo, kailangan ko na munang umuwi sa probinsya para makasama ang mga anak ko, Iha. Matanda na ako. Kailangan na din ako ng mga apo ko, kaya uuwi na ako bukas, Iha. Nalulungkot na saad ni Nanay Elvie. Maraming salamat, Nanay Elvie, sa lahat-lahat. Sa pag-aalaga mo sa akin mula nung bata pa ako. Mag-iingat po kayo sa biyahe at tawagan niyo ako kapag may problema kayo doon. Anytime, pwede kayong bumalik dito. Naiiyak na saad ni Danica. Hindi niya napigilan ang sarili at nagyakap sila ni Nanay Elvie. Lalo siyang nalungkot sa kaalaman na mawawala pa sa tabi niya ang taong naging pangalawa niyang ina. Pero kailangan niyang magpakatatag dahil may mga anak pa siya na kailangan ng atensyon, lalo na't dumagdag pa sa problema niya ang muli nilang pagkikita ng ama ng kanyang kambal. Paano kaya ipapaliwanag ni Danica kay Marcus ang tungkol sa kambal niyang anak? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.